isang 21-year-old college student lamang at ayaw ko sanang makisali sa politika. Pero nang dahil sa pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko, nandito ako ngayon para ipaglaban hindi lamang ang pamilya ko, kundi ang bansang Pilipinas. Noong isang gabi, nagsalita ako sa rally sa Quezon City. At sa pagtitipon na yon, naramdaman ko ang walang sawang pagmamahal at pagsuporta kay PRRD, sa amin na pamilya niya, at sa Duterte. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon sapagkat ito po ay nangyari noong meeting di abansi ni Congressman Marcoleta sa Philippine Arena. Yung mga nakapunta ay maswerte at yung mga hindi naman nakapunta ay maswerte pa rin sapagkat nakikita natin kung ano yung mga nangyayari doon sa Philippine Arena. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol dito sa ginawang speech ni Veronica E.T. Duterte. Ito po yung bunsong anak ni PRRD. Napakabata pa po nito, pero nasasabak na sa politika. Eh syempre, hindi natin maiwasan sapagkat pinanganak po ito sa loob ng mga politiko. Yung tatay niya, politician, yung lolo niya, mga kapatid niya, nasa politika. So hindi natin maiwasan na talagang masasabak ito sa politika. Pero bago natin pag-usapan yan, syempre maraming salamat po sa mga subscribers natin, sa mga supporters natin, at syempre sa mga walang sawang panonood ninyo sa mga video ko. Maraming salamat po at nagpapasalamat po ako. Wala pong katapusang pasasalamat ang aking sasabihin sa inyo sapagkat yun na yun. Kaya bago natin simulan ang video na ipapalabas natin ngayon, payagan nyo muna akong bumati ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo. Anong araw na po ngayon? Ngayon po ay araw ng Huwebes, Mayo 8. Ibig sabihin, ilang araw na lang, 4 na araw na lang po ang matitira. Meron pa tayo Biyernes, Sabado at Linggo. Pagka-Lunes po, pang-4 na araw, yung po ay Judgment Day. Diyan natin magagamit yung ating kapangyarihan. Yan, diyan natin gagamitin dapat. Tapos, nasaan ako? At yun, bago tayo gumawa ng reaction, syempre panoorin muna natin ang video na ginawa ni batang-bata ito ha. Sabi ko nga sa inyo, yung anak po, bunsong anak ni PRRD na nasasabak na po sa mga ganitong pagkakataon sapagkat syempre may gagawin siya diyan. Hindi naman po pwedeng magsasalita lang siya ng kung ano-ano diyan. Meron siyang itinutulak na suportahan natin at alam naman ng karamihan yon kung sino yun. Mamaya malalaman natin. Panoorin muna natin ang video. Syempre, pass na yan! Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Tito Rodante Marcoleta sa pag-imbita sa akin at sa mama ko ngayong gabi. Pasensya na po at medyo natagalan kami dahil may klase po ako buong araw kanina. Ang mamahanilan ko rin po pala ay taga rito sa Bulacan. Ako ay isang 21-year-old college student lamang at ayaw ko sanang makisali sa politika. Pero nang dahil sa pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko, nandito ako ngayon para ipaglaban hindi lamang ang pamilya
ko, kundi ang bansang Pilipinas. Nung isang gabi, nagsalita ako sa rally sa Quezon City. At sa pagtitipon na yon, naramdaman ko ang walang sawang pagmamahal at pagsuporta kay PRRD, sa amin na pamilya niya, at sa Duterte. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang pangako ko kay Dada Rudy na ikampanya ang kanyang mga kandidato habang siya ay nasa The Hague. Bago ako umalis ng The Hague, may bilin ang Dada Rudy ko sa akin. Sabi niya, "No guts, no glory." Sa mga kababayan ko, sa kapwa kabataan, bumoto tayo ng tama dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Kailangan natin ng abogado na may prinsipyo, paninindigan at integridad sa ating legislative branch sa gobyerno natin. Tito Rodante Marcoleta, my senator. Number 38 sa balota. Huwag rin nating kalimutan ang PDP Laban Senatorial Slate o mas kinikilalang Duterte! Iaabot ko muli ang mensahe ni Tatay Digong sa bawat Pilipino. Sabi niya, "My love for my country is what brought me here. There was never any personal agenda involved." Mahal niya ang bayan niya. Yun lang po at maraming salamat. God save the Philippines! Pilipinas! Duterte pa rin! Maraming salamat, Miss Kitty Duterte. Isa ulit palakpakan para kay Miss Kitty Duterte. Sana panood nating talumpati na ginawa ni Kitty Duterte. Batang-bata pa po ito, nasasabak na sa ganito. Sa totoo lang, ngayon lang natin nakita itong magsalita. Noong panahon ng kanyang ama, nung tumatakbo, yung kanyang Dada Rudy, hindi natin nakikita ito sapagkat bata pa ito, batang-bata pa ito. Ngayon, nagsalita na ito sapagkat wala po dito si Tatay Digong. Kagaya po ng narinig natin, ibinilin po sa kanya kung ano ang gagawin dito sa Pilipinas. Ibinilin din po sa kanya kung sino ang dapat suportahan at ibinilin din po sa kanya kung ano po ang kanilang gagawin pag dumating na yung mga ganitong pagkakataon. Ngayon, napansin ba ninyong sinabi niya? Nag-aaral pa pala ito. 21 years old, college student, sabi niya. Pero talagang makikita natin na yung dugong politiko nandyan sa kanya. Masasabi natin siguro na hindi pa siya marunong masyadong magsalita. Pero sa mga susunod na panahon, makikita natin ang pagbabago nitong bata na ito. At ang sabi niya nga rito, ang bilin ng kanyang Dada Rudy, ang sabi raw sa kanya nung nandun pa siya sa The Hague, "No guts, no glory." Diba? Ang ganda. Ibig sabihin, ito, para lang sa akin lang ito ha, kung paano ko ipaliwanag yung sinasabi na yan ni Pangulong Digong sa kanya na no guts, no glory. Ibig sabihin, pag wala kang lakas ng loob, wala kang matatamo. Sa ibang salita, kung wala kang lakas ng loob, ibig sabihin, wala ka.
wali ka. Yun ang ibig sabihin. Marami po ang ibig sabihin ng sinasabi ni PRRD sa kanya. At sinabi pa, binilin pa sa kanya ni PRRD, sabi niya, my love for my country brought me here. Kaya daw siya nandun dahil sa pagmamahal niya sa kanyang bayan. Totoo naman, para sa atin. Para sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun ang ibig sabihin. Pero para sa mga, siyempre, kay Bayo, hindi sila sang-ayon sa ganon. Pero pagtuunan natin itong sinasabi dito ni Kitty Duterte, Tito Marcoleta ang tawag niya, sapagkat ito po para sa kaalaman po ng lahat, si Kong Marcoleta po at saka si dating Pangulong Digong ay magkaibigan po ito. Sa totoo lang, konti lang yung diferensya ng edad nila. Kung hindi ako nagkakamali, 71 na ito si Kong Dante, 80 naman ito si dating Pangulong Digong. 9 years gap nila. So magbarkada lang talaga ito. Ngayon, sinasabi niya talaga para sa pagbabago. Kaya inihikayat niya yung mga kabataan na kagaya niya na bumoto kayo ng naaayon. Bumoto kayo ng nasa tama. Kaya ang sigaw niya, isali na din ang Duterte. Yun ang bilin sa kanya ng kanyang Dada Rudy. Nakikita natin sa batang ito na mukhang susunod din ito sa yapak ng kanyang mga kapatid. Bigati ng mga kapatid dito, Vice President. Diyan naman sa Davao, may congressman, may mayor, at yung tatay niya ay dating presidente ng Pilipinas. Saan ka pa? Isa lang ang ibig sabihin nito. Kung ano yung puno, yun din ang bunga. Alangan naman, yung puno ng saging mamunga ng santol. Kakaiba yun. Hindi po pwede yun. Ito na yung sinasabi natin dito. Dahil sa mga pangyayari na nagaganap na hindi inaasahan, ay magbabago talaga ang ihip ng pag-iisip ng isang tao. Kagaya nito, siguro, nung mga nakaraan, wala sa kanya yung pagpupolitika. Pero sa ngayon, dahil ganito nang nangyayari sa ating bansa at alam naman talaga ng taong bayan na parang pag sinabing Duterte, talagang magaling mamuno, magaling maging isang leader. Kaya bilang Duterte, naisip niya siguro na susundan niya din yung yapak ng kanyang mga kapatid. At syempre, unang-una dyan, yung kanyang ama. Sana po nagustuhan ninyo ang video na ito at mag-comment kayo dyan sa baba kung ano po masasabi ninyo. At syempre pa, kagaya ng mga sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa channel ko. Ngayon, kung hindi pa kayo nakasubscribe, pakisubscribe naman para dumami tayo rito. Kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pero lang sa mga taong hindi ay, may nakalimutan na naman ako. Ganyan talaga pagka nagkakaedad. May 8 na ngayon, pagdating sa Mayo 12, huwag kalimutan siyempre. Ito, yung ating kandidato, Congressman Rodante Marcoleta. Bakit nga ba congressman ito? Dapat Senador Rodante Marcoleta. Yan nilagay natin sa balota. Number 38. Sigurado na. May pag-asa ka. Kahit ano pang gamitin natin, may pag-asa ka, may pag-asa pa. Senador Dante Marcoleta, magiging panatag tayong lahat. Maraming salamat po at see you sa susunod kong mga video.